Kumusta? Ako nga pala si Dora. Ako ang inyong makakasama sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman sa asignaturang Mother Tongue. Handa na ba kayong maglakbay kasama ko? Ihanda na iyong backpack at tuklasin natin ang mga salitang naglalarawan. Ang pag-aaralan natin ngayon ay mula sa asignaturang Mother Tongue sa unang baitang. Paglalarawan ng pamilya, mga kaibigan at paaralan. Quarter 3, Week 2. Ang most essential learning competency ng ating aralin ay nailalarawan ang pamilya, kaibigan at paaralan gamit ang mga salitang naglalarawan. Natutuhan mo na sa nakaraang aralin ang tungkol sa pagbabasa. Natutuhan mo na rin na tumutukoy ito sa pagbigkas ng tunog at pag-unawa sa kahulugan ng salita. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang tungkol sa paglalarawan. Sa tulong ng mga halimbawa, ipakikilala sa iyo ang iba't ibang salitang naglalarawan. Suriin nating mabuti ang mga sumusunod na halimbawa. Sa unang hanay, makikita ninyo ang mga salita. Nariyan ang pamilya, kaibigan at paaralan. Sa ikalawang hanay naman, makikita natin ang mga larawan. At sa ikatlong hanay, makikita natin ang paglalarawan sa bawat isa. Tingnan nating mabuti ang paglalarawan sa pamilya. Isang pamilya. Masayang pamilya. Pamilyang sama-sama. Sa kaibigan naman, tatlong magkakaibigan. Mabuting kaibigan. At kaibigang maaasahan. Sa paaralan naman, malinis na paaralan. Paaralang malapit. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang na ilalarawan mo ang iyong pamilya, mga kaibigan, at paaralan. Alam mo ba ang mga salitang naglalarawan? Saan ito ginagamit? Ano-ano ang mga halimbawa nito? Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na ginagamit sa paglalarawan ng pangalan o panghalip. Naglalarawan ang mga salitang nagsasabi tungkol sa isang tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito ay maaaring bilang, katangian, hugis, sukat, kulay o ginamit na material. Suriin nating mabuti ang mga larawan at ang mga salitang ginamit sa paglalarawan sa mga ito. Dalawa kaming magkakapatid. Batang magalang. Bilog na mata. Ang salitang dalawa ang naglalarawan sa bilang ng magkapatid. Ang salitang magalang naman ang naglalarawan sa katangian ng bata. At ang salitang bilog ay naglalarawan sa hugis ng mga mata. Ipinakita sa naunang mga halimbawa ang paggamit ng bilang ng tao, katangian ng bata at hugis ng mga mata. Narito ang ilan pang mga halimbawa ng salitang naglalarawan. Gintong orasan. Ang salitang ginto ay naglalarawan sa kulay ng orasan. Malaking bahay. Ang salitang malaki ay naglalarawan sa laki o sukat ng bahay. At itim na buhok. Ang salitang itim ay naglalarawan naman sa kulay ng buhok. Subukan nating sagutan
ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Handa ka na ba? Lagyan ng check kung ang may salungguhit ay salitang naglalarawan. Lagyan naman ng X kung hindi ito naglalarawan. Para sa unang bilang, si Ben ay may 5 aso. Ang salitang may salungguhit ay 5. Sa pangalawang bilang, puting relo ang suot ni Michelle. Ang salitang may salungguhit ay puti. Sa ikatlong bilang, si Eliza ay matangkad. Ang salitang may salungguhit ay matangkad. Sa ikaapat na bilang naman, maliit ang platong kinakainan ni Arnel. Ang salitang may salungguhit ay maliit. At sa ikalimang bilang, tahimik ang loob ng bahay ni Lito at Lita. Ang salitang may salungguhit ay bahay. Kung ang sagot mo sa unang bilang ay check, tama ang iyong sagot. Ang salitang 5 ay naglalarawan sa bilang ng aso ni Ben. Kung ang sagot mo naman sa bilang 2 ay check, mahusay. Tama ulit ang iyong sagot. Ang salitang puti ay naglalarawan sa kulay ng relo na suot ni Michelle. Ang sagot mo ba sa ikatlong bilang ay check? Magaling! Tama ang iyong sagot. Ang salitang matangkad ay nagsasabi sa laki o sukat ni Eliza. Kung ang sagot mo sa bilang 4 ay check, mahusay. Tama ulit ang iyong sagot. Ang salitang maliit ay naglalarawan sa plato na kinakainan ni Arnel. Tingnan naman natin ang iyong sagot sa bilang 5. Kung ang sagot mo ay X, ang husay mo. Tama ang iyong sagot. Ang salitang bahay ay hindi halimbawa ng salitang naglalarawan, sapagkat ang salitang bahay ay isang pangalan. Mahusay ang iyong ipinakita sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Handa ka na ba para sa gawain sa pagkatuto bilang 2? Piliin ang letra ng salitang naglalarawan na angkop sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Nasa loob ng kahon ang mga salitang angkop sa bawat pangungusap. Sa letrang A, malambot. B, tatlong. C, malaki. D, maliit. E, pula. F, ginto. Dito kayo pipili ng mga sagot na ilalagay ninyo sa patlang para mabuo ang mga pangungusap. Halina at subukan nating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Punan ng salitang naglalarawan ang pamilya na makikita sa larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Tara na't punan ng nawawalang letra ang mga patlang para mabuo ang pangungusap. Natutunan mo sa ariling ito ang pang-uri o salitang naglalarawan. Tinutukoy nito kung anong uri ang isang tao, bagay, lugar o pangyayari. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana ay marami kayong napulot na panibagong kaalaman sa ating pinag-aralan ngayong araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam mga bata!